Marami pa rin tayong mga kababayan na hindi nakakauwi magpahanggang sa ngayon. Ito po ang inyong mga bantay kaso, tutok bantay kaso ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. May mga kababayan nga tayong hindi pa nakakauwi magpahanggang sa ngayon. Kukumustahin po natin si Ginoong Fernando Alarma mula sa Ras Tanura sa Kingdom of Saudi Arabia. Mr. Alarma, kumusta kayo? 2019 pa raw kayo nandyan? Opo, ma'am, year 2019 hanggang ngayon. Opo. Mr. Alarma, nung 2019, anong buwan kayo dumating dyan sa Saudi? Noong 2019, April 2, year 2019, na dumating po ako dito. Pero matagal na po kayo nagsa-Saudi? Opo, ito po, isang kumpanya lang po ako. Itong kumpanya po na ito. Simula po noong 2004. Every 2 years po, dati noon, babakasyon lang ako. Ito nga po dito, nag-apply na po ako ng final exit. Then nagkaka-edad na rin po tayo. So, nag-continue po ako noong 2019 hanggang ngayon po. 2020 na. So, nag-file na po ako ng exit. Hindi naman po nila ako mapauwi. So, nabigyan na po tayo ng exit visa noong last month of March. Pero na-expire lang po ito noong last month of May 8. Utang din po ito. So, hanggang ngayon po, hindi na ni-renew at pinupuntahan ko po ang aming kumpanya. So, sabi, laging hope na lang, soon, pero po, hanggang tumagal. Puro pangako na lang po yung binibigay sa amin. Mr. Alarma, ibig nyo sabihin, since 2020, isang kumpanya lang po yan pinapasukan nyo magpahanggang sa ngayon. Pero itong 2023 po, nag-request na kayo ng exit visa. Binigyan na naman kayo, pero nag-expire na. Tama po ba? Expired na siya. So, hindi na siya na-renew. Ibig sabihin, wala na kayong trabaho mula noon. Wala po. Tapos na po ako dito. Matagal na po akong standby. Maasa na lang kung kailan pa uwiin. Ganun po. Mula po nung Marso? So, hindi ko alam. Lagi na lang pangako po yung sinasabi. Mula po nung Marso na ma-expire nga po yung aking kama at nilibigyan tayo ng visa, naghintay po kung kailan ako pa-uwi. Dumating po na ma-expire po siya nung last month of May. Until now ngayon, wala pa rin po. Hanggang hindi na nila ni-review yung exit visa, yung aking kama ay expire na rin po. Alam na po ba yan ng Philippine Embassy natin dyan sa Saudi? Nagpasabi po ba kayo? Oo, nag-report na po kami doon eh. Napunta po kami noong last week lang po yun eh. Kaya nire-report po kami sa Saudi Labor nung isang coordinator po doon na pangalan ni Rashid. So, ganoon po nangyari. Kapag doon naman po lalo kami tumatagal, lalong tatagal, buti pa po po isang taon. Kasi tinatapos yung hearing. Kahit matapos yung hearing, ganoon pa rin po nangyayari. Nag-hearing po kayo? Hindi pa po ako nakaka-attend ng hearing. Ano po yung kaso? Bakit kayo mag-hearing o nag-hearing? Yung pinumplain ko po ito na hindi kami mapauwi, ganyan, na-expire yung exit visa, then also yung mga benepisyo, pero hinihintay po namin ng bigay dahil sa loob ng 10 taon. So, hindi pa na ibibigay at yung mga sahod pong naiwan na 3 buwan, meron pa po akong 3 buwang sahod at yung vacation pay ko po na simula noong 2019 hanggang ngayon. Aha. So, ibig sabihin, nagli-labor. May labor case pa kayo dyan, kaya ganon. Opo. Kaya hindi pa po ako nakaka-attend kahit isang beses. Bakit po? Binigyan po nila kami ng date. October 16 pa po ang first hearing. So, unang hearing lang po yun. Napakatagal po ng hearing na yun. Naabot po ng 6 na buwan. Pero minsan, wala ko naman nangyayari. Kahit panalo po tayo sa kaso, gano'n din ang iniipit pa rin po ng kumpanya na yun. Mula nung Marso, wala na kayong trabaho. Kumusta yung pagkain nyo dyan? Kasi kung nandiyan kayo nakatira pa sa kanilang quarters, tama ba? Opo, dito sa pagkain naman, madali lang naman po masolusyonan niya kahit nga itlog lang o balat ng manok. Doon lang po natin.
yung split chicken, ginagawa po namin chicharon. Ganun. Sasaw-saw po lang sa biliga, okay na. Sa pagkain, wala namang problema kasi hindi naman po may mapili sa mga pagkain. Sanay na po lahat ng OFW po sa ganito. Kayo po pala ay isang safety officer dyan sa kumpanya na yan, sir. Opo, safety officer po sa kumpanya nito. Hindi na lang nila itinuloy yung inyong trabaho kasi sabi nga, nag-complain kayo sa kanila, laban sa kanila. Okay. Kasi actually, nag-apply ako ng exit dito kasi may karamdaman din po ako. Meron akong gout. Unsafe din na rin po Kaya di na rin po ako pwede mag-continue ng trabaho. Meron din po akong karamdaman. Yung gout po na sa sinusumpong po tayo dahil sa mga bawal na pagkain. Kasi nga po mga bagay na chicharon po, yung chicharon, isang rin po sa isang Kasi wala naman po no choice na po no choice talaga kakain ka Kung di ka kumain, magugutom po dito. Kaya gano'n lang. Kaya isa rin po sa dahilan, kaya nag-file na ako ng Kung mula pa po noong March, wala na kayong trabaho, wala na rin padala dito sa pamilya. Kumusta po sila? Dito po, meron po kami naiwan dito mula po ng March na 6 na buong sahod, yung sweldo. Binibigay naman po, kaya delay masyado. Yung pa isang sahod. Yung natira nga po, 3 buwan na lang po yung natitira. So, kapalo po ito, pag naibigay na nila, siyempre, yung gastusin dito, wala na po. Maghihintay ka na lang po ng maghihintay. Taga saan po ba kayo dito sa Pilipinas? Dito po ako, kasi mga kapatid ko po dito sa Malabon. Malabon City po kami. At yung isang po kapatid na sa Labon. Diyan po ako tumutuloy. May sarili po kayong pamilya? Meron po akong anak, isa lang po. So, gusto nyo nang makauwi, Ginoong Alarma? Opo. Kasi matagal na po, gusto ko na rin makauwi at makasama yung mga mahal natin sa buhay. Kasi naubos na rin po yung panahon natin dito. Pero makasama yung mga anak. Sige po, Mr. Alarma, manawagan kayo kay Secretary Hans Kakdak. Siya ngayon ang nasa Department of Migrant Workers. Mapapakinggan po niya ang inyong panawagan. Go ahead, sir. Go ahead po. Hello po. Magandang umaga po. Magandang hapon sa Pilipinas. Nawa po, sir, matulungan po niyo ako na makauwi na po ng Pilipinas at nawa ay makausap niyo po ang aking employer po dito sa bansang Saudi Arabia at po niyang Ahmad Al-Sami establishment po dito sa Ras Tanura, Kingdom of Saudi Arabia. At sana po ay mapauwi na po ako at naibigay na po sa akin yung mga benepisyo po na akin naman pong katumuran at yung mga natitirang sweldo ko po na kailangan po na po namin na, para sa aking pamilya. So at magagamit po din ito para sa aking mga pangangailangan sa Pilipinas. Nawa po mapauwi po ako agad at pagpasensya niyo na lang po. Ito po ang nasa pakikiusap ko po. Yun lang po, God bless po. Marami pong salamat po sa inyo at pagpalain po tayo ng Diyos. Salamat po sa inyong pagtitiwala, Mr. Alarma. Hayaan po ninyo, patuloy kami magpa-follow up sa mga kinauukulan naman para po sa inyong agarang pagpapauwi at sana matapos po kaagad ang usapin na yan dyan sa Saudi Arabia. Salamat po. Mag-ingat po kayo dyan. Kung may concern pa po kayo, mag-message lamang kayo sa amin dito sa Bantay OCW. Marami pong salamat, Ma'am Susan. Palain po tayo na Diyos. Thank you po. Thank you po. Ingat po kayo dyan. Si Ginoong Fernando Alarma, mga kabayan mula sa Ras Tanura sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang ating kabayan, mahigit 20 years na pala na naroroon ang ating kabayan pero mula noong 2019, nang huli niyang alis, ay hindi na po siya nakabalik dito sa Pilipinas. Kaya yan naman ang kanyang panawagan, pati ng ilang mga benepisyo na kanyang hinahabol pa sa kumpanya na sana ay makuha na niya at makabalik, makauwi na siya dito sa bansa. Ito po ang inyong Bantay Kaso mula sa Pilipinas Online, Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation dito po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K.
Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.